Importante pong issue ito. Ito hong pending na fair hike petition sa LTFRB para po sa ating mga jeepney drivers and operators. Attorney Greg Pua ng LTFRB ay nasa linya ngayon. Attorney, good morning po. Magandang umaga po, Manong Ted, at magandang umaga po, DJ Chacha, sa lahat po na nakikinig po sa inyo. Attorney, nasa balita nga po ngayon na nire-review na ng LTFRB ito pong fair hike petition ng iba't ibang mga grupo. Ang tanong din po ngayon kung kailan po ilalabas yung desisyon. Opo, inaaral na po natin yung petisyon po ng piston na ang kagustuhan po nila ay additional 10 pesos na para sa ating pamasahe. At the same time po, yung nag-final po ng Manibela kahapon na additional 2 pesos naman po. Tinitignan po natin kung pagpapresentin po natin sila ng ebidensya kung ano po yung mga dokumento na pwede pong magamit to support yung kanilang prayers po. So, gaano po katagal bago mailabas kaya ang desisyon? Ito pong review na ginagawa nyo ngayon. Ang tinitignan po natin, alam naman po natin na ang fair increase po, tinitignan din po natin yung inflationary effect sa ating pong mga mananakay. Maybe by next week po, makapag-submit na po kami ng amin pong rekomendasyon kay Secretary Banoy Lopez po. In the meantime po, ang tinitignan po natin ay kung paano po tayo makakatulong sa mga ating mga transport workers, sa ating mga jeepney drivers and jeepney drivers and operators po. Tinitignan po natin baka po in the meantime, kung hindi po maibigay ang fair increase, ang dagdag pamasahe ay dagdag bawas expenses po ang atin pong tinitignan. Yun po yung ating pong meron po tayong programa na umiiral pa rin po, yun po yung fuel discount na 10 piso kada litrong discount po sa mga jeepney, sa mga ating mga jeep at UV Express. Narinig ko po yung sinasabi ng ilang mga grupo. Ang sinasabi po kasi nila, nabanggit nyo po kasi yan. So, hindi pa sure yung fair increase. Kung hindi man bibigyan ng fair increase, discounts or vouchers ulit ang ibibigay or ayuda dito sa mga driver. Pero ang sinasabi po, halimbawa, nitong Manibelang grupo, hindi daw po talaga yon ang kailangan nila. Ano pong tugon nyo doon? Opo. Ayun nga, tinitignan din po natin yun kasi tinitignan po natin ang dagdag na piso po doon sa kanila pong hinihiling. Kasi ang Manibela po, ang hiling po nila, doon po sa dating ibinigay na po na pamasahe, dagdag piso po. So tinitignan po natin, ang pasahero po kasi ng traditional jeep ay nasa 200 to 250 to 300 per day. So ang additional income po nito ay kung 2 piso po, nasa 500 to 600. Yung pong ating fuel discount, tinitignan po natin palawakin. Palakihin po yung diskwento na ibinibigay. Kung sabihin po, gawin po natin 20 pesos, plus 30 liters per day, so 600 po. Magsiset off po. Pero titignan po natin kung mapapalaki pa po natin yung amount ng discount po para po kahit po walang dagdag pamasahe, yung additional increase na dinadanas po ng ating po mga jeepney drivers and operators ay masagot po ng fuel discount na ibibigay po ng gobyerno. Sandali lang, makikisingit lang ako, with your permission. Si Attorney Greg, matanong ko lang, hindi pa sigurado kasi nung huli namin makapanayam si Attorney Vigor, sabi niya, mukha namang ibibigay na yung hinihinging fair hike petition. Just sa matter nga ng pag-a-approve eventually ng tanggapan ng Presidente. So gusto ko lang klaruhin tong bagay na ito. As in, hindi pa sure yung ibibigay na aumento sa minimum fare kasi nga pati daw ho yung sa mga bus operators mukhang ibibigay na rin eh. Naguguluhan lang po kami. Opo. Pinareview po kasi, I think Manong Ted, last week po yung ating interview kay Chairman Vigor, pinareview po ni Secretary Banoy po yung pong not one decision will fit all po. Sa mga jeep po, sa jeep, tinitignan po natin na magbigay ng discount. Kasi dati po, historically, kung nag-increase na po sa jeep, nag-i-increase na po sa bus at sa lahat po ng denominasyon. Tinitignan po natin ngayon kung sa jeep, kung kaya pong masagot, matugunan ng fuel discount, yung additional fare. Doon sa bus naman po, kasi sa bus malaki po yung kanilang mga konsumo sa gasolina. So tinitignan po natin doon, ang atin pong inirekomenda ay baka po sa bus, mag-fare increase po. Sa ibang denomination, mag-fare increase.
Tapos sa iba sa dun sa PUJ and UV, tinitingnan po natin is mapalawak po, madagdagan yung fuel, umiiral po ng fuel discount po. Okay, sige. So, sa mga bus, most likely, maibibigay yung fare hike petition. Yes, ano po? Yun po yung atin pong i-recommenda po, Okay. Manong Ted. Oo nga po, nga po. Kumbaga po, sabi nga, yes, ano ho, ang sagot doon, yun ang inyong re-recommenda. Alright, ngayon, doon sa mga jeepney ka ninyo, magkakaroon po na mas malawak na mga diskwento sa diesel. Ang problema lang dyan po, sir, hindi lahat ng gas station sa lahat ng lugar sa Pilipinas nakapagbibigay niyang diskwento na yan. Kaya po, yun po ang apilangan ng mga nasa transport organizations eh. Bakit to, hindi niya lang, ba't ho pinahihirapan pa sila? Ba't di na lang daw ibigay yung piso na hinihingi nila? Tama po, Manong Ted. Ngayon nga rin po yung pong sinabi ng mga Manibela nung nagpunta po kami sa kanilang pagsasama-sama po kahapon at saka pakikipag-usap namin. Ang nakipag-ugnayan po kami, Manong Ted, sa DOE po. Naglabas po ang DOE ng order na lahat po ng gasolinahan ay mandatoring sumali po sa programa at kung hindi po sumali ay isusokos po ng DOE na pwede po makansela yung kanilang whatever franchise or authority DOE is issuing po sa ating po mga gas station. Okay. So yun po ang remedyo po ninyo. How soon will that be? Ano po sabi ng DOE dito, attorney? Nailabas na po ng DOE yung pong kanilang order at tinitignan po nga po natin, nakikita natin dumadami naman po yung mga gasolinahan na sumasali. Halos weekly naman po yung amin pong meeting sa DOE and other government agencies. We will keep you posted po kung ilan na po yung nadagdag na mga gasolinahan. Sige po. Yung taxi po, TNVS, kumusta po sila? Yung sa taxi TNVS po, katulad yung TNVS po nung Marso, meron na rin po tayong desisyon. Yung taxi po kasi at that time, wala pa pong pinafile na petisyon. Pero after we issued the decision last March, nag-file po ang taxi group. Isasabay na rin po namin to sa aming rekomendasyon at sabay-sabay na rin po namin mailalabas. Yan ho bang inyong rekomendasyon kay Secretary Banoy, under review pa niya bago po ito maisulong sa tanggapan ni Presidente? Maaring ganun po, Manong Ted. Ang amin po, kay Secretary Banoy po namin isusumite ang aming pong rekomendasyon. Oo. Bago kaya ho mag-SONA ay maibibigay na yan, SONA of 2028, and the joke lang po. Opo. Bago mag-SONA sa Lunes. Yung pong amin pong rekomendasyon is today po namin isusumite, Manong Ted. At today, opo. Sige, so aabangan po natin ito. Alright, kung sakasakali po, muli kami tatawag sa kaukulang reaksyon ng mga nasa transport sector po at ilang pang usapin sa panig po naman ng mga commuter. Salamat po, attorney. Maraming salamat po, Manong Ted. Maraming salamat po, Gigi Chacha. Magandang umaga po. Thank you. Attorney Greg Puwa, ang isa po sa mga board members ng LTFRB. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.